Hello mga kabibig! Welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Ako po, Senator Amy Marcos, nagpa-drug test na. Nako! Ito kasi ang panawagan ng Senado, lalo na kung saan kailangan magpa-drug test ang mga senador, ang staff ng Senado, mga kabibig. After ng isang allegedly na merong daw nagdamo-damo sa mga opisyal or sa mga staff ni Senator Ruben Padilla. So, hinikayat ni Tito Soto na magpa-drug test, mandatory drug test lahat ng senador at mga staff sa Senado. So ngayon, Senator Amy Marcos, kahit sa busy schedule niya sa araw na ito dahil sa flood control projects na Blue Ribbon Committee nga hearing, ay talagang hindi niya nakaligtaan na magpa-drug test. Sigaw ng netizen, Amy, kung ikaw ay nagpa-drug test, yung kapatid mo, kailan? Oo. Isigaw mo na Bongbong, nagpa-drug test na ako, ikaw, kailan? Pero si Bongbong Marcos para yatang tumakbo at nagtago, mga kabibig, nagtago sa saya ni Claire Castro. Kasi ang sinabi ni Claire Castro na ito daw resolusyon ni Senator Ruben Padilla ay unconstitutional. Itong mandatory drug testing. Sabi ni Claire Castro, that is unconstitutional. Linabag ang batas. Hala. Dapat itong si Ruben Padilla mag-aral muna bago siya magpasa ng resolusyon. Kasi kapag aprobado yan, baka gastos lang yan sa budget ng Pilipinas. Hala, grabe si Claire Castro, parang pumagsalita, parang presidente na kabibig. Bakit takot ba si Junior Marcos? Si Aimee nga hinatakot, That means si Aimee walang tinatago. 'Di ba? So, posibleng si Aimee negatibo sa drug test. Si Bongbong Marcos kaya, Bongbong, yung kapatid mo, Amy Marcos, nagpa-drug test na. Ikaw kailan? Hair follicle test pa. Pero ang tanong ng mga tao ngayon ba, bakit kinontra ni Claire Castro yung resolusyon ni Senator Ruben Padilla? Sabi ng iba, Senator Ruben Padilla, wag mong gamitin yung resolution mo para pagtakpan ang opisina mo. Bakit pagtakpan? Lahat naman ng staff ni Senator Ruben Padilla ay nagpa-drug test na rin. So, meron bang pagtatakpan? Merong i-correct lang si Senator Ruben Padilla. At kung posible, ay para maging clean. At the same time, wala nang tanong-tanong kung addictos ba itong politikong ito, ay mandatory drug testing. Diba, kabibig? Pero iba ang banat ni Claire Castro, mga kabibig. Diba? Ito ang banat ni Claire Castro. But before that, tingnan natin ang ginawang pag-drug test ni Senator Amy Marcos, mga kabibig. Grabe. Kailangan ako rin para good example. Yan ang sabi ni Senator Amy Marcos. Senator Amy Marcos, sabihin naman yung kapatid mo para good example. So it means si Bongbong Marcos is a bad example. Nako. Bongbong, pinariringan ka na yung ate, bad example ka pala kasi takot ka sa hair follicle test. Ito kabibigyan, manood tayo kabibig ito. Mapalayan ko na nagpa-drug test ko. Okay. Ready po. Okay. Excuse me po. Hi, San Amy. Hello. Ma'am, bukod sa inyo, pati ba mga staff mo? Tapos na nga sila ligas po sila lahat. Kaya sabi ko, kailangan ako rin para good example. Good example. Kaya lang kinakabahan ako, baka ang matiklasan ay diabetes sa katakawan ko ng tsokolate, mangga, mga kakanin. So, ma'am, do you think dapat lahat ng mga senador magpa-drug test at lahat ng senator? Nasa sa kanila, pero di ba, nung nagkaroon ng insidente dito sa Senado na may drugs daw, ang sabi, may free drug test. Kaya sinamantala na namin. And nandito na ako para malam. So, ma'am, ito yung magandang hakbang to make sure na drug-free workplace ang Senate. Oo naman. Nung governor ako si Ilocos Norte, talagang inoobliga rin namin ang lahat. Sabi na bawal daw, mandatory. Pero ganun pa man, nadadaan naman na sa pakiusap. Kailan po ang result, ma'am? Hindi ko alam. Sila. 24 hours? Ang result na po ay bibigay po namin next week po. Next week Pero po. ano po siya,
Papakilaki naman po yung mga result po nila. Okay. 5 panels daw, Yes, no? yes, po. Okay. Ma'am, you're confident? Kaya ko may dugo din eh. Ma'am, you're confident? Napanood ko sa CS. Ma'am, you're confident wala sa mga staff niyo ang magpa-positive? Hindi ko alam. Oo, malalaman natin. Okay, thank you, ma'am. So yun, kabibig, yun ang nangyari. Confident para good example, sabi ni Senator Amy Marcos. Nako, yung kapatid mo, sabihan mo para good example. Diba? Sabihan mo para good example. O, eto kabibig, o. Ito pa. Ito pa ang hirit ni Senator Amy Marcos tungkol sa drug test. Para good example talaga. Mahirap naman kung bad example. Uy, sino bang bad example? Ay, ewan natin kabibig. Ano, sino pa rin ka? Senator Amy? Senator Amy, go. Nako, maraming balibalita nung may nagda-drugs dito sa Senado. Naku, natapos na lahat ng staff ko, inubiga ko sila at wala namang pumalag. Nakakahiya naman. Dapat ako na una kaya andito na ako. Tignan natin. Kung talagang masuklasan ang katakawan ko sa matatamis. Yan po. Yung pala. Yun. Yan o. O yan o. Picture talaga para ano. Naman, nadadaan naman na sa pakin. Tapos na si Senator Amy Marcos sa kanyang drug testing. Ang tanong, yung kapatid mo, kailan? Kasi bawal daw. Sabi ni Claire Castro na unconstitutional itong resolusyon ni Senator Ruben Padilla at kailangan niyang mag-aral. Naku, Senator Ruben Padilla, mag-aral ka pala. Sabi ni Claire Castro. Aralin mo daw. Nais po ni Senator Ruben Padilla ay lahat ng public at public officers. Sana po ay nabasa niya na po ang desisyon ng korte patungkol po dito. Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board 2008 kung saan hindi po hinahayaan at ito ay labag sa konstitusyon at sa privacy kung lahat po, pag sinabi po natin lahat, universal testing, mandatory universal or universal testing. Ang allowed lamang po ay ang random drug testing. So baka magsayang lang po ng oras at pera, pondo, si Senator Robin Padilla. Aralin po muna niya po ang nais niyang gawing batas. Aralin. So, clarification lang po. Sinasabi niyo po na hindi po kayo pabor. I mean, hindi ko sinasabing hindi pabor. Apo. Yan ay labag sa batas. Oo. Labag sa batas. So, parang hindi makalusot itong resolusyon ni Senator Ruben Padilla. Labag sa batas ayon kay Senator Senator Claire Castro. Sabi naman ni Rowena Gonzon, totoo naman pero pwede naman kayong mag-volunteer dahil nga Martin, transparency, 'di ba? Palaging mukhang bibig nila transparency, accountability. So ngayon naman transparency kung sino ba talaga ang adik o hindi. 'Di ba kabibig? So yun, ito naman ang komento ng ating mga netizen hinggil dito. Ito pa. Bakit? Takot ba ang administrasyon ni Marcos, Auntie Claire? Bobo talaga itong si Ruben Padilla. Walang kaalam-alam. Mag-aral ka na, sabi ni Claire Castro. Diba? Ito yung ito ang mga sinasabi. Tanga, pag-apply kami sa trabaho, drug test. Sila, kasi public officials, walang drug test. Dapat fair. Bakit kami mga manggagawa na maliit lang ang sahod, kailangan magbayad sa drug test na yan? Tapos kayo, ang lalaki ng mga sahod nyo, ayaw nyong magpa-drug test. Anong problema? So kami lang ba ang pwedeng mag-drug test? Hindi naman labag sa batas yan, sabi ni Parba Rinante. Kapag mag-apply ka ng trabaho, kailangan ng drug test. Pero kayo, ihinga ng mga tao kung addictos ba kayo hindi, bawal, labag sa batas. So kami, o magpa-drug test kami, sabihin namin labag sa batas. Dapat lang lahat ng government workers may drug test from Arman Ajim. Ito pa, mga driver nga, nagpapadrug test, kayo pa ba? Ngayon yung sasabihin, vice versa, mananakaw. Labag sa batas o labag sa mga alam mong magpupositibo from Eric Calderon. Yun kabibiga, yun ang mga komento ng mga netizens. Ano ang inyong mungkahi
suggestion, opinion regarding itong resolution ni Senator Robin Padilla tungkol sa mandatory drug testing sa lahat ng politiko, mga kabibig. Pero ayon kay Attorney Claire, unconstitutional, labag sa batas. Robin Padilla, mag-aral ka pa. Oh. Pero sabi ni Senator Amy Marcos, pwede namang mapag-usapan kasi you need to be a good role model. Oh, ano ba talaga? Okay? Yun lang po mga kabibig ng ating latest Lebak Lebak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.